Okay guys, so what's up? So ngayon I'm driving Suzuki DB52 Big I. So meron itong 660cc na makina. So this is a surplus. Nakuha ko dati ito 5 years ago. Kasi meron siyang mga cracks dito. So pagkuha ko ito as is ito siya. So kinonvert lang siya from right hand drive side to left drive side. Then wala itong repaint, so may mga kalawang dito sa gilid. So 4-5 years, so mga naging problema ko lang naman. Number 1 talaga, fuel pump. Nasira siya mga after year 2. So sa mga surplus, common na talaga yan siya. Kasi hindi mo naman alam kung paano ginamit ng dating may-ari sa Japan yung unit na nakuha mo eh. So dapat aware ka talaga, dapat if possible bumili ka na talaga ng fuel pump assembly na sakto sa model mo kasi minsan mahirapan ka maghanap. Then ang naging problema naman niya yung anti-run end, understandable naman yun siya. Pagkatapos nagka-problema ako sa clutch. Okay, after 5 years, bago lang ako nag-change ng clutch. So, okay na rin yun siya. Sulit na rin yun siya. For 5 years, surplus rin siya. Tapos, sulit ko naman din yung clutch. So, bumabiyahe ako for a week, mga 100 kilometers. Sobra, mga 130, 140, more than mga ganyan. Kasi bumibili ako ng mga kailangan sa tindahan. Then, yun lang naman, para sa akin, patsambahan talagang pagkuha sa unit. Maintain nyo lang talaga ang oil, mga brakes, brake fluid, at saka especially ang coolant. Nag-change ako ng coolant every 20,000 para talaga ma-maintain na hindi siya mag-overheat. Wag talaga kayo gagamit ng tubig guys. Then yung pagkuha ko nito dati, naka-direct ang radiator fan nito at saka wala ito siya, walang anong tawag doon, thermostat. Pagkuha ko dati direct radiator fan, so wala ko pa siya na start sa accessories pa lang siya. Nag-on na yung radiator fan niya, which is bad sa radiator fan mismo at sa battery. Madali masisira ang battery mo kasi always siya may load eh. At saka madali masira kasi always naka-on. Kahit naman siguro electric fan, kahit gaano siya katibay kapag always siya naka-on. Ganon. Tapos, nagiging aksaya siya sa gasolina. Yun na napansin ko nung direct radiator fan at saka walang thermostat. Ang logic naman kasi nun, lalo na sa mga FI tulad nito, siniset ng computer kung gaano kalakas yung gas niya. Lalo na sa startup, mas malakas talaga ang gas niya kung hindi pa mainit ang makina. So kapag always malamig ang makina kasi nga naka-on parating radiator fan at parating may coolant na dumadaloy, hindi niya ma-hit ang optimal temperature. So parating malakas ang buga na injector mo kasi kaya niya nag-warm up ka pa. Kasi dapat talaga balik mo siya sa standard, hindi naka-direct radiator pa, nakadepende sa temperature. At saka ang thermostat mo dapat nakabalik din sa stock, or dapat may thermostat ka para ma-achieve ng engine mo ang optimal operating temperature. Pag na-achieve niya na yan, yun nga, tama-tama na lang ang buga ng injector sa makina. So yun yung pagkakaintindi ko. So talaga ngayon sobrang tipid na sa gas. Tapos PMS, hindi ako yearly nagpi-PMS, usually every 2.5 years. Kasi yung pagkuha ko na PMS ko to siya. Then after 2 years
years, 2.5 years, nag-PMS ako ulit. Para ma-maintain din talaga yung ganda ng arakada niya. Ganun. So, yun lang guys, yun ang aking review sa DB52 or mas kilala bilang Big Eye dito sa Mindanao. So, kung wala ako, nasa Arakan, North Cotabato. So, medyo malayo talaga ang biyahe ko weekly eh. Dati weekly talaga nagbabiyahe, ngayon buwan na lang. Twice a month, usually twice or thrice a month, depende kung magkukumpara ng mga gamit sa tindahan, mga supplies. So yun lang guys. Hopefully, gagawa na ako ng walk around dito. So kung mayroon kayo mga tanong sa DB52 or Big Eye, comment nyo lang sa comment section.